teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Ako ay aawit sa'yo, Panginoon. Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Magpasalamat sa ating Panginoon. Ang ginawa niya'y ating ipaalam. Ang kanyang pangalan ay dakila at banal. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Praise the Lord, purihin ang Diyos. Thank you, Lord, salamat sa Diyos. Glory to God, luwalhati sa Diyos. Amen, hallelujah. Ikaw ang dakila, lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Lahat ng papuri para sa iyo, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang magandang Sabado muli ang aming pagbati sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy nakabahagi ng ministeryo ng awit ng pag-ibig. At sa umagang ito ay mapalad tayong makakasama ang dalawa nating kapatid na matagal nang naglilingkod at patuloy pang naglilingkod sa ating Panginoon. So bakit tayo dumako dyan? Of course, tawagin ko muna si Pastor. Simple para sa isang panimalang panalangin. Pastor?
Yan, thank you Lord. Sige po, tayo sumandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakila po namin Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga. Tunay po Lord na ang buhay po namin ay laging punong-puno ng pasasalamat lagi sa inyo Panginoon. At sa oras pong ito Panginoon, nagpapasalamat po kami sa paggamit po ninyo sa amin ngayon. Inaamin namin Lord na kung wala kayo, wala po kami magagawa. Dalangin namin Lord na sa sandali pong ito, nawa po lahat na mamumutawi sa aming mga labi ay mga salitang magbibigay ng encouragement sa bawat isa na makikinig. At alam po namin Lord, sa mga sandaling ito, wala pong ibang matataas. Wala pong ibang papupurihan, kundi pangalan lamang po ninyo Panginoon. Salamat po at sa umagang ito, alam ko po Lord na mayroon pong magandang mangyayaring muli sa aming lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon nga pong Sabado ay meron tayong mga bagong kakwentuhan. Ayan, si Pastor Simple at ang anak niya si Brother SJ. So siguro pabatiin muna natin si Brother SJ na muna. Batiin muna, Brother SJ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Jesus. Good morning po, Brother Ernie. Good morning, Daddy. Yan po, good morning po sa lahat po ng mga nanonood po, Comfy Family, lalong-lalo po sa Garcia family, nasa Batangas po, pati sa Abena family po na mga taga-Kogyo po. Yan. Malaki ba ang kanang Garcia at saka Abena? Malaki-laki rin po eh. Malaki rin ang Karang Garcia. May artista pa nga ang Karang. Sino? Style. Bigla ako na bigla. Merong, anyway. Sige, babati si Pastor Simple, pati yung kamag-anak niyang artista, babati. Yeah, po rin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Alam niyo po, napakasarap kasama si Minister Ernie. Kaya mga kapatid, bumabati po ako ng magandang umaga sa ating lahat. Higit po sa lahat, doon sa mga kapatiran po nating nanonood ngayon, nakikinig. At ganun din po sa aming mga kapatid po dyan sa lugar po ng Rizal. Yun hong lugar ng Rizal, meron na ho tayong prayer meeting, Minister Ernie doon sa lugar ng Alaala. Sa kapatid mo, no? Thank you Lord. Meron po akong 2 kapatid dyan. At doon sa yung pong pamangking ko ang namamahala po doon sa windmill. Kaya pag pupunta ho kayo doon, magsabi lang ho kayo. Basta magsabi lang ho kayo. Wala namang entrance yan. Ang pinakakatiwala po doon ay yung pinsan ko po. Okay. Kaya yun po, thank you Lord. At hindi po lang doon, yung mga kapatiran po natin dyan po sa, yun nga po sa Batangas, lahat ng mga kamag-anak natin at mga kapatiran. Alam nyo po talaga namang yung ating pagbabatian ay napakahalaga. Yung sabihin lang na magandang umaga, isa po iyang pagpapala sa bawat isa na makakarinig. Totoo Thank you yan. Lord. Pastor Simple, ilang taon ka na sa ministry? Ang community natin ay magpo-40, 44. Oo. Siguro po kami magpo-42 years. So ganun Matagal na halos. rin. So isa na Yan, rin thank talaga you, sa Lord. mga natin isa sa mga pillar ng church. Kaya, No? thank you, Lord. At andito nga isa sa, ilan ang mga anak mo, Pastor? 2 lang po ang anak ko. Si Si Sister Angela. Sister Angela at si Brother SJ. Ang panganay ay si? Brother SJ. Si Brother S. Okay, tapos si Angela, ilang taon ka na, Brother Sim? Pastor. Ay, Halo-halo ako na. po, Brother SJ. ano na po, 26 na po, magto-27 po this year sa May po. So, for 26 years, ikaw ay narito sa church. Dito ka Ayun po, na lumaki, since birth no? po. Since birth, alam ko, ang unang bahay ninyo ay saan nga? Sa Lipa. Sa Lipa. No? Oo. Ilang years kayo nag-stay sa Lipa? 3.5 years doon sa bahay ni Pastor JB sa Lipa. Okay, oo. Tapos nalipat po sa Dasma. Tapos lumipat kami ng Dasma. Dasmariñas Oo. Village? Ay, Cavite. Cavite. Subdivision Okay. St. Charbel. Okay. Ay bahay din ni Pastor JB yung nilipatan namin doon. Okay. Kami naman 10 years doon sa Okay. Bago So, kami na- Pastor, yung sa maikling salita, paano mo sasalarawan o i-describe yung 26 years na paglilingkod mo sa... Wag mong habaan. More or less, paano mo siya i-describe yung 26 years mo paglilingkod sa Panginoon? siguro yung bang sa pasimula medyo parang challenge talaga dahil nung mga panahong yon halos lahat ng mga kapatid ko may asawa na lahat. Mm. Ako lang yung wala.
wala nang kasama yung aking tatay at nanay doon sa bahay namin. Mhm. Kaya challenge talaga at yung iba kong mga kamag-anak nga sabi niya sa tatay ko, papayagan mo pa ba yan? Na wala ka na nga kasama sa bahay mo. Pero yon, thank you Lord, at dahil nga mayroong tawag si Lord, ay simple pag ang Diyos talaga ang may tawag, hindi ka pwedeng hindi susunod eh. At yun, at nakita ko naman na yung pagsunod ko, mga una, parang hindi matanggap ng mga kamag-anak, pero habang nagtatagal sa paglilingkod, natanggap na rin nila dahil wala na naman silang magagawa at naandito na ako. At yun po, nakita ko naman yung blessing na talaga namang hindi nagkamali talaga yung pagpunta So, ko yung dito. mga dating parang nagsasalita ng hindi maganda ay somehow naintindihan na nila, nakita nila yung bunga. Nakita nila yung bunga. Oo. Na walang nasayang. Nakita Totoo. nila kung paano. Sipin, nung mga panahon yung Ministry Ernie, napakagulo din ang buhay namin. Yung tatay ko, ang sabi nga, walang gabi na walang inom. Di ba? At nakita nila yung kaibahan nung mapunta kami dito. Siyempre, nung mapunta ako dito, nakasama ko yung tatay ko, umaatin ng gawain. Kaya unti-unting nakita nila yung yung mga nagsasabing ganito, ano ba mangyayari diyan, nakita nila yung kaibahan. Tama. At isa sa mga bunga ay itong kasama namin sa gitna. A Isang very bunga yan. talented young man. Not only talented, but actually is a very intelligent one. Nakakuha ka ng, you were cum laude? Ayaw po nung college po. Anong course yun? Ang course ko po nung college po ay Bachelor of Music, major in Popular Music, piano emphasis po. So you're more on keyboard, kumbaga. Opo. Pero you're Major. also, di ba, you can also play other instrument? Ayaw po. Like, Like drums po, konting gitara po ganun. Tapos konting bass lang din po. Yung apat na yun. okay. So talagang siya, no? Kumbaga, kahit saan mo siya ilagay, pwede, no? Pastor, nung unang lumabas sa mundong ibabaw si Brother SJ, ano yung pangitain na nakita mo para sa anak mo at that time na ipanganak siya? Yan, thank you Lord. Ako noong pa man, yung prayer ko agad, yung bang yung parang kung ano yung gawain ko, makasunod yung aking mga anak sa ganitong gawain. At nakita ko naman na kung papaano yung bang unti-unti, nakita ko talaga na, simple yun niya, dito nga sila nung pagsilang nila, kasama na namin sa gawain. At nakita ko yung parang yung kagalakan ko ba bilang tatay. Na simple nakikita mo yung mga anak mo na lumalaki na na may takot sa Diyos. Simple yung nakikita nila yung ginagawa namin eh. Kaya yon, at hanggang po sa yung nakakatuwa nga nun, si SJ parang isang taon nung kami nakatira Minister Ernie doon sa Lipa. Di ba mayroong drums doon eh. Yan, laging sumasampa sa drums, ganyan-ganyan. Maliit pa yan. Nakikita Maliit ko pa rin. lang. Kaya, Oo. yun po, nakita namin talaga yung bang, lagi sinasabi ni Sister Wife, magiging drummer yan. Naganap nga. At naging Diba? musician, At no? yun niya, thank you Lord. Oo. Naganap So ang lahat. talagang sabihin na natin na naroon na yung magandang pangitain. And Amen, it amen. happened, gusto kong tanungin si Brother SJ, lahat kami manggagawa, walang exception. We went through difficulties, especially yung early, and nakita mo yon, right? Ano ang iyong parang naging, bilang bata, ano impression mo when you were a kid and the family was going through lahat kami dumaan doon, some difficulties, financial, tapos relational, siyempre, mag-asawa, hindi maalis yung mga ganon, plus other things. Ano ang nakita mo noon at that time na dumadaan kayo nung ganoon? Sa tingin ko po basta po ang nakikita ko po kasi kina mama at daddy, yung faith po siguro, na patuloy lang pong nagsiserve kay Lord kahit Paano mo nakita to? How was this demonstrated at your young mind at that point na hindi ka pa naman pwedeng paliwanagan or anything, but may dinadaanan. Paano nila na-demonstrate na, ay, itong mga magulang ko talagang they live by faith? Basta ang nakikita ko lang po kasi nung bata po kami, wala naman pong sobrang problema, pero ang nakikita ko lang po is, naman po, yung sapat, yung di po nagkulang si Lord sa mga pagkain po namin nung nandun po kami sa Dasma.
Tapos alam naman po natin, syempre, ang mga workers po, wala po silang salary po. Ano lang po yan, may allowance lang po sila. So ayun, sa amin po, hindi po talaga nagkulang si Lord. Nakikita po kina mama at daddy. Ano lang po, lagi lang po sinasabi sa amin ng mga bata po kami, pray lang tayo kay Lord, yung mga ganun po. So at a young age, and exposed ka na sa faith life, no? And you were encouraged. Kasi nakita mo nga is yung paano ang mga magulang nyo nagpatuloy, paano nagsikap sila in spite of all the challenges na hinaharap mo. So nung bata ka pang ganoon, ano naman ang mga dreams mo at that point? Siyempre bata, marami ang gusto ko maging doktor, gusto ko maging whatever it is. No? So ano yung mga parang aspiration mo nung ikaw nung bata ka pa? Nung bata po talaga ako, gusto ko po maging katulad po talaga ni Daddy. Ayun po yung nasabi ko, gusto ko rin po maging worker, gusto ko maging pastor po, ganun. Pero nung mga unang-una po kasi, di ba pag nandun po tayo sa school po, tinatanong po tayo ng teacher natin, anong gusto mong pangarap? So ayun po, nagtanong po muna kay mama, ang sabi, turo sa akin ni mama, sabi niya, mag-scientist po nga po nung una. Scientist talaga. Ayun po yung sabi ko, to study heavenly bodies, ganyan. Pero yung medyo nagkakaisip po tayo ayun nga po, lagi pong kasama sa prayer meeting, kapag hapon po, doon po sa Dasma, doon po ata assign si Daddy sa sa Cavite po, pati sa Mendez. Pero ikaw, as a young boy, yun lang ang naging, parang hindi naman lang, kundi doon ka nakafocus doon sa gusto kong makagaya. Kasi lahat naman ng anak ganun di ba? Usually pag bata, gusto ko kasi kumbaga wala ka namang ibang comparison na sabihin mo na every kid ang hero niya, tatay niya or nanay niya, no? So at that point talagang nakatuong ka doon. But as you evolve habang hindi naman yung binata ka na, was there a change somewhere na sa iyong perspective, sa iyong pangarap? And anong nagpa-change sa iyo? Siguro po ang nakita ko lang po doon habang tumatanda po is kung ano yung tinanim sa ni Lord na desire na or kung saan ka magaling, doon ka parang primary po gagamitin ni Lord. Doon ka mas magbo-boom po or mag-flourish. So sa akin, at as nakita ko rin po, hindi lang po pala sa pag-preach lang po is hindi ka lang doon makakapag-serve kay Lord, kundi kahit saan pong tawag dito. Kahit saang field po, kung saan ka gagamitin ni Lord, kung saan kanya talaga tinawag specific task po na ganun. Especially sa music, it's a universal language and it's a very effective vehicle sa lahat ng communication, even in preaching, lalo ka na you're very involved in this. But you have your work also, right? Apo. What's your work right now? Ngayon po, ano po ako, virtual assistant po ako, work from home, at saka po, din po, event musician din po ngayon. So parang kumbaga may mga, ang tawag doon, gig. Opo, may yun mga gig ka rin doon. So sa iyong buhay ngayon, you're 20, again, how old are you? 26 po. You're 26. Ano ang iyong aspiration now as a 26-year-old Christian young man? Pinaghalo-halo ko na. Okay. Siguro po yung aspiration ko ngayon is, patuloy pang mag-serve kay Lord sa through music po, through music ministry, at ayun po, looking forward na rin po kasi sa sa hindi pa naman mag-asawa. I mean, yung parang basta kung ano po yung ano pa po ba yung ipapagawa sa akin ni Lord in the future, waiting po yung ganun. Tapos ayun po, patuloy pa rin po sa kasi iba naman yung parang para sa akin po iba naman yung ministry at iba naman yung sa financial magkaiba po sila. So ayun, parang bilang lalaki, kung bubuo ka ng family, ayun naman naman sa atin Lord na kay Lord talaga aasay. Pero syempre po yung si Lord pa rin talaga magpo-provide. Ayun lang din po, parang yung magkaroon po ng stable income para mas makapag-share po sa ibang tao, makapag-prepare din po for our future. Okay. Mukhang malapit na mag-asawa to. Hindi po. Anyway, I don't know, hindi ako pupunta doon, but ang tatanong ko is, if you have a girlfriend or if you're going to have a girlfriend, ano dapat ang qualification? Ano ang iyong, hindi qualification ano yung dapat
meron yung girl na yun na masasabi mo, ito para sa akin. Especially as a Christian. Sa akin po talaga, sabi ko, basta may Jesus po. Basta may relationship po kay Lord. Ayun yung pinaka number one po para Okay. sa akin. Tapos, same faith po. Tapos, So if whatever happens, she has to be a Christian, kumbaga. opo, yun. Okay. And then, sinasabi mo ay, aside from that, ano pang hinahanap mo ba sa kanya? Hinahanap. Siguro po yung may pagmamahal din po sa pamilya, tapos ayun, family-oriented, goal-oriented, tapos may heart din po na mag-serve kay Lord. Oo, kasi normally, yan ang nagiging conflict, no? Pag hindi Christian, doon nagkakaproblema. So, mahalaga na yung mindset mo tsaka mindset ng girl, pareho no? Yan ang isang bagay na hindi nabibigyan ng diin, no? Even among the Christian people, no, sa Pilipinas, basta nakurso na dan, basta maganda, or whatever qualification, but normally they don't consider na dapat Kristiyano, no? Sabi nga, don't be equally yoked with unbelievers. So ikaw, malinaw yung stand mo doon. Opo. Malinaw yung stand mo doon, pagdating doon. Okay. May gusto akong tanong sa'yo kasi alam mo, impression ko sa anak mo, pagkabait-bait. Parang hindi makabasag pinggan. Kaya sabi ko, parang mabuti pang tanungin yung Kolokoy kasi marami kang matatanong. Parang sa kanya, parang, ito na lang tatanong ko sa'yo. What is the greatest compliment na natanggap mo sa buhay mo? Maliban sa mabait, okay? Anong sinabi sa'yo na tuwan-tuwa ka na parang, alam mo, SJ, ganito ka. Sabi, wow, grabe na yan. Pero alam mo yon, maybe you are not even aware of it, pero may nagsabi na ba sa'yo? Ayun po yung usually parang sinasabi mabait po, pero hindi naman ata. Pero yung isa po siguro yung sinabi po nung birthday ko po dati. Nag-message po si Kuya Bong sa akin. Parang sabi niya, Bong Francisco po. Sabi niya po, ito sa SJ, kapag kakausapin mo siya with substance, parang ganun po yung opo, ayun po yung doon lang po ako pinaka natuwa sa sinabi niya po sa akin yung. Tsaka pansin ko sa iyo, you're a man of few words eh. Hindi ko na rin. Ewan ko lang pag sa barkada. Pero sige, go. Medyo tamad po talaga magsalita. Minsan parang sa isip ko lang po ayoko po magsalita talaga. So talagang man of few words. Maliit ka pa, ganun ka na? Talagang hindi ka masyadong makwento or what? Opo, parang hindi po ata. So, May pinagbanahan. Sige. Pero we'd like to know more about paano na-develop yung relationship mo kay Lord. Syempre, When did it start? Of course, nandito ka na. Opo. Kasi natanong ko rin yan sa mga ibang nakausap ko dito. Of course, sabi mo, nandito ako sa church. So, parang automatic, meron ng. Hindi eh. Opo. So, ikaw, meron kang paglago, merong development. Kailan mo masasabi na talagang meron akong connection, personal connection kay Lord? Yun nga po, dito po ako lumaki sa Comfy simula po ng bata pa. Pero nung nasa Cavite po kasi kami, public school, parang maraming mga nagmumura, ganyan-ganyan. Pero ayun po, alam ko na po yung sinasabi po sa prayer meeting, pero hindi po ganun kalalim yung pagkakilala ko po kay Lord. Doon po talaga siya mas nakilala po nung nag-high school po ako, first year high school kasi ang school ko po is Christian school. Hindi ko lang po sinasabing doon doon lang po parang doon ko lang po mas naintindihan yung pinaka doon niya lang po inopen sa akin yung yung sa relationship po talaga kay Lord. Pero nung after po na mas nalilawan na po ako doon, mas naintindihan ko na po yung mga natututunan ko po dito sa Comfy po. Tapos ayun po na-develop din yung kung paano yung mas makilala po si Lord, mas magkaroon ng tamang relasyon po sa Kanya. Tapos, basta yun po yung. Anong klaseng relasyon ka meron sa Panginoon? Can you describe more or less? How do you see Him? Kasi iba-iba eh. Merong tatay, merong barkada. Ako tatay. No? So, when I talk to my tatay, diretso, no holds bar. Kumbaga, ikaw, paano ka makipag-usap sa Diyos? Siguro po parang tatay din po. Na ang pinaka ko po talaga sa kanya ngayon is yung Jehovah Jireh as provider po. Yun. Okay. Kasi ngayon po sa season ng buhay, yun po talaga yung pinakakailangan ko, yung provision ni Lord.
Tapos, ayun yung pagiging, pagiging tatay rin po talaga. Oo, Yung- oo. May napansin ako sa kanya, no? Since nag-umpisa tayo kanina, he would always go back to the finances. He would always go back to provision. Parang sa'yo, he is more of a provider more than anything else. Am I correct? In that sense, kasi tatay siya. Ay, Apo. Siguro ngayon sa season lang po ng buhay ko ngayon. Kindly Apo. explain. Kasi simula po nung ayoko talagang i-share to. Pero siguro po simula nung nag-work din po kasi nung pandemic, yun nag-work din po ako sa labas. Tapos may mga nangyari lang po. Tapos ako talaga gusto ko po talaga magbigay eh. Parang desire ko po talaga magbigay kasi masarap po magbigay eh. Kahit hindi lang naman pera, magbigay Giver ka talaga. parang sa puso lang po. Gusto ko po magbigay or gustong tumulong, ganun po. Tapos meron lang po sa company po kasi namin may mga investment. So na-share ko po sa ibang tao. So para tumulong din po. Tapos ayun para mag-gain din po ng kahit konting profit. Tapos ayun din po para mag-profit din po sila. Pero ayun nga po, pinapag-pray din po kasi namin ito ni Daddy. Since 2022 po kasi yung nangyari yun. Hanggang ngayon, patuloy pa po kami nagpa-pray kay Lord. Tapos doon ko po talaga nakita yung pagkilos po ni Lord sa buhay po namin. Ayun nga po, kasi lagi kong sinashare kay na mama, lagi parang nag-open up ako kay mama. Sabi ko, ba't nangyari yung ganito? Ba't sa akin pa, wala namang akong ginagawa masama, gusto ko lang tumulong. Yung parang ganun po. Tapos ako pa ngayon yung nagdadala nitong mga lahat ng ito. Parang ako, syempre, pero ako po yung tinitake ko as, maging accountable talaga ako doon. So, ayun, basta hindi ko na po share ng sobrang That's deep. okay, it's okay. Oo, it's pero, ayun lang po, nakita ko yung pagkilos ni Lord na minsan parang gusto mo na mag-give up or nakaka-stress po talaga yung ganun. Alam ko naman hindi to kasing bigat nung sa ibang tao po, pero sa akin kasi medyo mabigat to eh. Kasi parang nakadamay ka ng ibang tao, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga close friends mo, mga basta yun po. Pero ayun, nakikita ko naman yung pagkilos po talaga ni Lord sa ayun patuloy na pagpray namin ni Daddy at ayun talaga tapos ngayon din po ayun talaga nakita ko kay Lord na siya yung kumikilos, siya yung nagpo-provide ng mga opportunities para ayun balik mo, mabigay mo ulit sa kanila yung mga yun po basta. Yeah. Isang nakita ko sa kanya, alam niyo, kung meron akong compliment na ibibigay sa'yo, you're a man of integrity. Ang taong sa ating kasi mga Kristiyano pwedeng sabing, may integridad niya, prinsipyo ko to, kaya may integridad. As Christians, ang ating integrity is based on the Word of God. We only have integrity because of the Word of God. At yung salita ng Diyos na yun, ay nagdala sa iyo sa isang point na sinasabi mong, okay, accountable ako dito. Yun ang man of integrity eh. Tinanggap yung mali at hindi niya tinakbuhan yung mali. And don't take it too hard kasi hindi lang ikaw yan. Lahat nagkamali. But at a young age usually, normally, parang lalo na kung mga bago pa lang experiences, medyo hirap ka talaga. I would understand that. No? But the whole point is, ang linaw ng utak mo in the spiritual sense na hindi ka nawala sa focus. Nakita mo yung iyong accountability, nakita mo yung pangangailangan na kung ano man yung commitment na ginawa ko, kaya maganda o pangit ang nangyari, I stand by that commitment. And it's a beautiful characteristic na halos ngayon, ang iba niya sisisihin ibang tao, sisisihin ang sarili mo. So, another question I would like to ask is, napatawad mo na ba sarili mo? Patuloy ka pa po pinapatawad. Pero, joke lang. Sa akin naman po kasi, parang sinabi ko kay mama, nagkamali ba ako? Sabi niya, hindi naman kasi hindi mo naman kasalanan yan eh. Parang so how are you taking that? As a young man, as a Christian, okay, inamin mo namang mali ka. But there's a relationship not only with God, with others, there's a relationship with yourself. So how do you see yourself now na ganun yung sitwasyon? Siguro linawin ko lang po muna yun. Parang, siguro po ang mali ko lang doon is na-share ko sa ibang tao na nadamay sila. Pero ano naman po yun,
Ah, Given na yun, Apo. mali, period. Wala na Apo. tayo, okay? I would like to explore more, ikaw ngayon, ano Mm. ang tingin mo sa sarili mo na nagkamali ka? In the perspective of a Christian, paano mo ngayon dinidil ang sarili mo? Do you go through a guilt trip? Do you blame yourself? Kaya nga tanong ko, have you forgiven yourself? And yun, nasaan ka ngayon as far as that is concerned? Siguro po konting-konti na lang malapit na mabubuo. Hindi kasi parang di Okay. naman po sa akin yun. Ang sa akin yung sa ibang tao. Ba't po nila nagawa yung ganun? Parang gusto ko silang hanapin. Yung mga ganun po. Gusto ko silang makulong. Gusto pong hanapin yung mga totoong accountable po talaga dapat. Yung ganun sa akin. I guess that's yun ang tinuro, isang bagay na itinuturo ng magulang mo at itinuro nung maliit ka pa, na no matter how much frustration you go through, we are not in control. Opo. Tapos ayun din po, parang kinokorek po talaga, sina mama at daddy, lagi po nila akong kinokorek na, at saka kino-comfort na sinasabi nila, ang gawin mo lang, ipag-pray mo lagi kay Lord, na kikilos siya at lagi mong sabihin kay Lord, iahon mo ako dito. So, ayun po Hindi yung lang point. yun, one thing about young people is, bisa nakakalimutan natin, no, parang ako yung young person, nakakalimutan ninyo that you are at a stage where you don't have that much experience. Remember, He's a sovereign God and He allowed you to commit that error. Hindi yan nagkataon. Hindi ko naman sinasabing sisihin mo ang Diyos. But the thing is, He orchestrated the situation even before the foundation of the world, na darating ka sa ganyang point. So how do you see God now allowing that thing to happen in your life? Paano ka nakikipag-usap sa Diyos tungkol dun sa situation na yan? Or how do you see God? But yun naman pinahinto is that, how do you look at this situation now? In the eyes of, that it's the God who allowed these things? Ayun po siguro, noong una kasi parang tumitingin ako sa sarili ko ano yung dapat kong gawin. Pero ngayon mas naintindihan ko po na mas magtiwala po kay Lord kasi siya yung in control at siya po yung pinapanghawakan ko yung tatlong, ano ba yun, yung si Lord yung omnipotent, omnipresent, tapos omniscient, alam niya yung kaya niyang gawin dito sa situation na to. At hindi ko man alam yung dulo, pero alam ko maganda yun. Alam ko dadaan na ako dito, pero kasama ko pa rin po si Lord dito. At parang may binabago ni Lord yung puso ko para i-prepare ko dun sa breakthrough na yun, dun sa na yun. Sa Yes, victory. true. It's for a greater task. Meron nga akong nakalagay, pangalawang beses ko na yata na-mention, nakalagay doon, forget the mistake, learn the lesson. Sa buhay natin, kahit kami sa ganitong edad, we make mistakes. But one thing that we have learned in a relationship to God is to learn something from that mistake and then move on. Something that I should have learned na nung araw sana nung bata ako, because it wasted a lot of time questioning, sometimes even blaming myself, which did not produce anything good, no? Maganda yung you're honest enough to tell us na okay, may mali, and salamat na shinare mo sa amin ito, so we would know who you really are. In a sense na, ako nakita ko yung maganda na ganun nga. Well, every young person, even sometimes kahit nga mga adult dumadaan. Meron akong isang in-interview, I don't know kung napanood nyo sa Awit ng Pag-ibig, na wala yung cellphone niya. iPhone lang naman. Nung wala yung cellphone niya, tinanong ko siya, guilty ka ba? Sinising mo ba ang sarili mo? Sabi niya sa akin, opo, pero hindi ko sinisi sarili ko. Anong ginawa mo? Humingi ako ng tawad sa Diyos. Sabi niya, Lord, ikaw may magagawa, ako wala. After 1 week, bumalik yung cellphone. See? It's not what we can do. It's not the wrong things that we have done. It's how much I am willing to entrust God with the situation. Yun ang freedom. Andun pa rin yung situation, pero yung freedom na i-experience mo na. So minsan, yung pressure, alam mo sino nagko-cause ng pressure? Hindi yung situation tayo. Kaya nga, it's so important that we have the Word of God na
ayun na nga, madalas sa totoo lang, ang Word of God, lifeline di ba? But we need to be reminded again and again and again. Kaya ako in-expound ito kasi hindi ka nag-iisa. A lot of young people are going through or will go through some real, even more serious mistake than you did. But ang ganda sa'yo kasi dinil mo. Hindi mo tinakbuhan. Saludo ko sa'yo doon. Okay? So napakaganda ng isang kagaya mo na struggles, why not? Natural yan. Na nakafocus ka pa rin sa Diyos at malinaw pa rin ang isip mo kung anong gagawin mo. Emotions come and go and you cannot do anything about it. But the Word of God remains forever. So as long as you remain on that, 5 years from now, even 3 years from now, pagtatawan mo na lang, ba't ba ako nagdrama? Totoo yan. Ayan, so tawagin muna natin ang kanyang tatay na nais umawit para sa Panginoon at ang aawitin ni Pastor Simple ay Nung una pa man. nung una pa Minahal man. na tayo Sige ng po, Diyos. Pastor, go. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba, umag-alilangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba, umag-alilangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Thank you, Lord. Maraming salamat, Pastor. Thank you, Lord. At yun ang katotohanan. Amen. Amen. So tayo babati muna sa mga may birthday ngayon. April 5, 2025. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Happy birthday to Sister Alpha Vivero. Vivero. Oh, uy, Happy anak birthday, ni Sister Alpha. Minister Ed, Sister no? Ed, Sister Brother Tess. Mark Cabral, anak naman ni Pastor Pastor Romy. Romy. Brother Kim Flores. Okay, happy birthday. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyo. Happy
Happy Happy birthday. birthday! Happy birthday po sa sa ating ating lahat. sa inyong lahat na We're may back kaarawan. at kasama ko nga dito si, ayokong tawagin si Minister SJ, hindi natin alam. No? God has so much plan. No? Walang nagkataon, walang coincidence, walang kung ano pa man. Pero we want to know more about Brother SJ. Kung ano lang yung pwede mong i-share. No? If there's one thing you would like to change in your personal life, what would that be? It could be anything. Wag lang yung tumangos ang ilong, pumuti, or what, no, nothing physical. More on the personal level na this is where I want na magbago sa buhay ko. Siguro po yung personal discipline po sa What lahat do you ng mean? bagay. Kasi ngayon po lagi po ako nasa bahay, parang nawala yung ko. Parang minsan tinatamad po ganun. Ano yung nawala? yung Ano yung dating meron? Hindi kasi pag nasa labas po, or kung pag nasa school din po, Mm. 'di ba meron tayong kailangan gawin na yung may task tayo na kailangan gawin na, pero sa bahay po kasi kumbaga hindi naman palagi yung lang po, parang nung lately lang medyo kasi nung 2020 before po mag-start yung 2025, gumawa rin po kasi ako ng vision board ko. Yung kumbaga ano yung mga dapat kong gawin sa 2025, yung mga basta vision board, yung mga goals din po. Can you share some of them? Yung pwede mo lang i-share. Siguro po picture kasi yun parang nakalagay po sa laptop ko. Okay. Sa gitna, unahin si Lord. Okay. May cross doon. Tapos sa finances, sa family, sa mga goals naman, sa goals po sa buhay. Tapos kung ano yung mga sa work din po. Tapos basta yung mga prayers ko rin po. Basta yun po. Yung, Okay. nawala lang po siguro yung kasi nung Parang nawala yung vision. ay yung lang po siguro yung drive lang po pati yung discipline na kasi may din po ako din may kumbaga may quarterly quest, kumbaga may checking din po. Kung ba anong nagawa ko sa first quarter ko, second quarter. Although Okay. March pa lang naman, di pa tapos. Mag-end pa lang po yung yung first quarter. Pero parang nakita ko po medyo mabagal lang po yung progress ko po nun. Tanong kita, perfectionist ka ba? Dati po ata. Sakto lang po siguro. So parang gusto mo, dapat pagdating nito, ganito ako. Pagdating nito, ganito Opo, ako. parang may nakaset po na time. So you're creating a lot of pressure for yourself to achieve that? Para lang po siguro may ma-achieve po ako. At saka hindi po masayang yung oras. Okay. Bata ka pa nga talaga. Normally kasi, idealistic kayo. Given yan. Na, may iba nga pag ganito, 1 million na ang aking kinita. Pag ganito, may bahay at lupaan. And dreams are not wrong. No? It's a good thing that inopen mo yan. Walang masama sa pangarap. The problem is when you try to play the role of God. Do not forget na ginawa tayo ng Diyos kasi may plano siya kay SJ. Let's be more specific. God has a plan for you and He gives you all these experiences and He gives you even the aspirations. But the problem with us, lahat tayo, is we try to play the role of God and we try to say, dapat makuha ko na to, dapat ganito na ako kabait, which is actually not coming from God. That is coming from us. But good intentions are not enough. That's why babalik tayo dun sa faith life ng iyong mga magulang. Bata ka pa noon, hindi ko na ikikwento yung dinaanan nila, pero mahirap. Okay? But the thing that ako mismo bilang manggagawa, na-observe ko sila, kasama ako, is we learn to wait. We learn to be more discerning na saan ako dinadala ng Diyos. Di ba? Proverbs 16:1, tama? You may have your plans, but God has the last say. So if we put my trust more on Proverbs 16:1, there will be lesser pressure on my part. Yun ang maganda sa'yo bilang Christian na young man. You would be able to enjoy your young life.
without creating so much pressure, because that would also affect your health. And it would even affect your way of thinking because may pressure. Now, again, it's not your fault, okay? You're young, and mostly young people have that kind of drive. Walang masama doon. Pero ang problema is God is not there in the equation, in the everyday life. It creates more problem that are not necessarily have to be there. So we need to trust God more on that area. At the end of the day, it's His life for you. It's not your life. Naintindihan niyo ako? Opo. Ang buhay na nilikha niya sa'yo. Di ba? It's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Yun ang dapat matupad. Lagi mo nasasabi ito. That's the problem with matalino eh. It's more of, ganito yan. True, false, di ba? Ganun mag-isip ang matatalino, di ba? Ito yan, dapat ganito yan. But with God, it's not that way. It's, let me do it. You better listen to me. I'm teaching you something. So, nakakatuwa siya kasi, alam mo, unang-una, very honest ka. Hindi madali sa young person na aminin na, okay, may mga ganito akong struggle. Although naroon, pero it takes guts to say, okay, ito yung struggle ko. No? At yun din ang napakaganda dun sa mga nakikinig, especially young people, na makita nila na, oy, hindi ka nag-iisa. Meron ding mama dito na dumadanas niyan. And we need to learn. Pastor, ano masasabi mo doon sa area na yan? Bilang tatay, anong advice na mabibigay mo bilang pastor na tatay sa anak na? Maganda yun kasi nakita natin yung struggle niya. Yan, nung mga una, parang ano din, di ba, pagka ikaw yung tatay na sabi ko nga, parang hindi pa bagay sa kanya na dumanas ng ganung problema. Sabi ko, yung edad na ganyan, 25, dadanas ka ng problema ng ganun. Parang ikaw na tatay, parang ano ba, parang nasasaktan ka rin. Para bang, bakit gano'n, bakit ganyan. Pero yun nga, salamat na lang doon sa Word of God. At lagi natin sinasabi na yung Romans 8:28, sabi nga doon, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kasamang gumagawa yung mga nagmamahal sa Kanya. At yun po, ang lagi ko sinasabi sa Kanya, sabi ko, may magandang gagawin si Lord. Amen. Ang lagi ko sinasabi sa Kanya, basta gawin mo lang yung yung gawain mo tungkol kay Lord, may magandang mangyayari diyan. At hanggang ngayon, yun nga, yung prayer namin, kung tutuusin, ilang taon na, pero lagi pa, naandun pa rin yung prayer, ganun yung pinunla ng Diyos sa puso natin. Kaya nga, yun ang nakita ko nga, dito kay Brother SJ, yun yung kanyang kaya nga lagi ko sinasabi sa kanyang gawin mo lang. Basta nangyari lang yan, hindi naman yan sa lahat ng bagay, may magandang gagawin ng Panginoon. Alam mo, Brother SJ, kami noon, minsan halos walang budget. Minsan, wala na nga budget, may problema pa. Sa amin, lalo na, relational. Isa lang ginawa namin noon. Pagising sa umaga, morning devotion, punta prayer meeting. Andiyan yung problema. Pero yung pinagagawa ng Diyos, yun lang gawin mo. It's not only for SJ, but magandang inopen niya yun kasi maraming bata ganyan ngayon eh. Kaya pag na-frustrate, ayaw na. Ayaw nang mangarap. Wala naman nangyari. Ayoko na. See? Yung threshold of pain, napakaikli. Yung patience. Ang sinasabi kasi ng Diyos sa atin is, bago ka pa sinilang, alam ko na gagawin ko sa'yo. Ngayon, paturo ka sa akin. Magtiwala. So yun lang ginawa namin. Attend ng prayer meeting, may problema sa bahay. Papa, may problema ganito. O sige, sabi ko dun sa kasama ko, o sige, punta na tayong prayer meeting. See, we learned, as a young person, at least medyo bata-bata rin kami nun, we learned to trust God na, Lord, hindi ko kaya to, dahil hindi naman namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang bukas. So, ikaw, hawak mo yung bukas. So, sa'yo na lang kami magtitiwala. Gagawin na lang namin yung gusto namin gawin. So, ikaw ngayon, nandun ka, at it's a good experience. Ha? It's not a bad experience. It's a good experience because it's a learning experience. It's a wake-up call. And not only for us, but a lot of young Christian na, lalo siguro yung mga member ng CSM na, kasi nga, sa world, dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Ang nakikita lang kasi natin, yung achievement, pero yung failures nila, hindi nila pakikita. So ikaw, going through all of this,
Anong word of God ang pinangahawakan? May life verse ka, hindi ba? Opo. Ano Ang life verse ko po talaga, Colossians 3:23. Ano yan? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Ano naintindihan mo doon? Mas lang po, kahit kung anong ginagawa mo, gawin mo yung the best mo para kay Lord. Okay. Tapos si Lord it is the Lord Christ you are serving. Si Lord lang yung nilungkuran mo, siya yung sa kanya mo dinededicate yung lahat ng ginagawa niya po para sa kanya lahat. That's it. Just give it to Him. Hindi naman yung sinabing, dapat bago ka mag-serve, dapat ganito ka. Dapat bago ka mag-serve. Wala eh. Isa lang ang qualification sa word mo, isa lang qualification eh. SJ, you only need an audience of one. That's me. You don't have to please yourself. You don't have to please anyone. Just do what I'm asking you to do. Let me help you go through it. And you will see the result later on. At marami kang makikitang testimony sa mga sa magulang mo, lalo na sa aming lahat na pag may nagtatanong sa amin before, paano kayo nakasurvive? Hindi ba? So, hindi yan. We all need to be a survivor eh. And you will go through that. No? Isa lang sagot namin eh. Wala, nagtiwala lang kami sa Diyos. That's the only secret. Don't complicate matters. Ay, lalo na pagkabata. Di ba? Kasi sabi ganito, kasi sabi ganon. Tapon mo yun. Tumingin ka lang sa Diyos. Ano ang susunod? Ito yung problema. Sa inyo na ho yan. Gusto kong matulog ng maaga. Gusto kong makapamuhay ng maayos. Kaya nga, di ba, yung cast your care. Alam mo yung cast, yung pag sa mga ngisda, hindi naman nilagay yung net dun sa, tinapon talagang gano'n eh. So, in a sense, God is saying, because hindi ito nabukas by accident. It's God teaching, especially young man, through you, na God is only asking one thing. Huwag mo kong pasikatan. Hindi ko kailangan yan. I don't even need your achievement. Are you listening? God is not in need of our achievement. God wants only you. God wants only SJ. Pure and simple SJ. Yun ang sekreto. Kasi, bakit mas masaya ako ngayon? Bakit mas kontento ako ngayon? No? So, after we have discussed this, ano ngayon ang iyong steps from now on? How do you see yourself now going through this journey with all those mga challenges? Hindi ko tinatawag na problema yan. Those are all challenges. After you realize, teka sandali, may mali eh. How do you plan to work it out now with the Lord? Siguro po tuloy-tuloy lang po talaga sa pinagagawa ni Lord at papagawin ni Lord. At parang wag na masyadong isipin kasi binigay mo na kay Lord. Hindi ba? Yung gano'n po. Kasi ikaw na yung mas-stress. Yung gano'n. Nakita ko naman po talaga yung pagkilos ni Lord na hindi po talaga ako pinabayaan kapag may mga due dates na. Minsan lapit na, pero biglang gagawa si Lord ng paraan talaga. Mm-hmm. Si Lord, parang last minute, kumbaga masisave ka doon sa na yun, sa time na yun, last minute na talaga. So, grabe talaga po si Lord. Patuloy lang po talaga siguro, hindi ako siguro. Patuloy ako magtitiwala kay Lord at tuloy-tuloy lang po sa life. Enjoy lang, enjoy in a sense na enjoy ka sa pagkilala mo kay Lord at sa patuloy pang binabago yung sa puso ko po, parang gano'n po. I like what he said. Patuloy na binabago. Iyon, kahit na kami may edad, patuloy pa rin kaming binabago. Kung hindi ko dinaanan yung dinaanan mo, hindi ko masasabi sa iyo yung sinasabi ko ngayon. See? So it's the testimony of the people around us, especially tayong mga Kristiyano, na nagpapatibay sa atin. And even those difficulties that you are going through is inspiring a lot of young people right now who is hearing us.
Because they realize unang-una, hindi pala ako nag-iisa. Pangalawa, may mali pala sa pananaw ko. Pangatlo, Ecclesiastes, di ba? Si Solomon, tignan mo sabi ni Solomon, enjoyin mo yung ano mo, youth mo, kasi hindi ka habang buhay 26, 27. Enjoyin mo yan. Huwag ka mag-alala. No? And then, just allow God to deal with you. All of these things are God's dealings. God's dealings. No? So, sige, diretso tayo. Ikaw naman, as a young Christian, young man, ano ang gusto mong advice na ibigay sa mga kabataan na okay po. nakikinig? Ang mga young professional, what is the best advice can you give to young people after what you went through ng mga experience mo? Ayun po, unang-una, laging i-consulta kay Lord lahat ng mga plano niyo po. Tapos, in terms of financial, dati kasi lagi ko narinig po kay Pastor Alex, sinasabi niya, live within your means. Nung una, hindi ko po maintindihan yun eh. Pero nung nagdaanan ko po yun, naiintindihan ko na kung anong ibig sabihin po niya. Paano mong naintindihan? Live within your means, kung ano yung meron ka, wag sobra doon yung expenses po. Mhm. So, kung gusto mo ng mas maraming expenses, mas taasan mo yung action mo para meron kang pangbili, parang ganun po. Tapos, kasi ang nakikita ko po dito sa situation ko yung stewardship po eh, in terms of financial, na sa finances mo na binigay sa'yo ni Lord is maging disiplinado ka na mas palaguin mo para mas makapag-share ka sa ibang tao, mas makapag-share ka sa church, makapag-share ka sa ibang, makapag-bless ka po ng ibang tao. So, ayun po yung nakikita ko po dun sa... Babalik ulit tayo sa finances, pansin mo. Okay, right now, nandun ka. Okay? Walang problema doon. But, I would encourage all the young people to refocus, not on the finances. Siguro nasasabi ko na to kasi nararanasan ng maraming Kristiyano. Finances is the least of our problem. Why does it become the bigger problem? Because we focus on it. Right? Kung saan ka nakafocus, yun ang mabigat sa'yo, yun ang may weight sa'yo. Eh. Kami, wala kaming malaking pera. Pero hindi kami nagkulang. One thing, gusto ko rin banggitin ito kasi we're at church. Number one, pay your tithes. Don't miss that one. Pay your tithes. Be faithful in your... Yan ang start ng financial stability. Hindi dahil, inayos ko na to, inayos ko na yan. Isang maling transaction, tapos ka eh. Right? Go to the spiritual principles. Ano man, kung ang iyong mind is more on the finances, fine. But focus on the financial principles. Hindi porket malaki ang pera mo, malaki ang matutulong mo. It does not follow. Hindi rin porket maliit ang pera ko, hindi ako makakatulong. It does not follow. Ang mahalaga dito, focus on the spiritual principle. At kasama ang pinakabuod ng spiritual principle ay trust. Pag ito ang spiritual principle, gawin mo because you trust God, you will not worry about finances. I can assure you of that. I'm experiencing that, hindi naman ganun karami. Pero most of the time, I have more than enough that I can help. Not in hundreds of thousands, pero yun ang sinasabi mo, gusto mong makatulong, right? Sinong ayaw? Pero minsan nga, nakafocus tayo sa kakayanan ko. Nakalimutan natin yung kakayanan ng Diyos. Na kahit na hindi ganong kalaki, pwede kang maging giver, pwede kang tumulong. Ang tinitignan kasi natin lagi is, ano yung wala ako eh. So pag tinignan mo yung wala ako, hindi ka makakapagbigay. Di ba may mga tao, pastor, sabihin pa, wala rin ako yung bibigay ko eh. That's not part of the principle of the finances. So napunta tayo doon at magandang nabanggit mo yon kasi nga, of course, kailangan natin ng pera. Bilang Kristiyano, ang tinuturo sa atin ng Diyos, examinin mo lahat ng verses sa Bible, lahat ng turo sa Bible tungkol sa finances. In fact,
ang dami niyang turo sa finances more than the others. You know why? Kasi alam niya lagi yun ang pinoproblema natin. So, ang sinasabi sa atin ngayon, I've learned a lot, no, dun sa kanyang experience. Don't focus on what you do not have or even what you have. You focus on the economic principle of God. Doon ka. Samahan mo ng trust yun. Hindi ka magkakamali. Okay? So, sige, final tanong na to. How do you see yourself this 2025? Ano ang aspiration mo? This year lang, 2020. O, natanong ko ba sa'yo? Hindi pa? Hindi pa po. Okay. Ano aspiration mo for 2025? Siguro po deeper relationship with God, tapos with my family, tapos more bondings with them and more time na mag-serve kay Lord. Lalong-lalo na po ngayon kasi magkakasama kami sa bahay. Tapos ayun din po, lagi kasi yung babalik doon kasi ayun yung pero ayun lang po, siguro kaya ako nasasabi kasi ayun yung ko ngayon, yung sa season ng buhay ko. Okay. Tapos ayun, doon ko mas nakilala si Lord as Jehovah Jireh po talaga. Pero ayun, nakikita ko more disciplined SJ, tapos mas stronger, tapos kumbaga mas malalim. Ano ba yung ibang term? Mas mas nag-grow. Yung growth po siguro in all aspect ng buhay for this 2025. And I can assure you, you will achieve that. You know why? Because you are in Christ. Okay. Don't forget that last part. It's not because you're good, it's not because magaling ka, it's not because masipag ka. Isang sakit lang, tapos ka na eh. Hindi yun eh. Because you are in Christ and Christ is working in you, it will always work. It will always work. Itong isang bata na talagang kahit nung araw pa, sobrang impressed ako talaga. Sabi ko, hindi yata marunong pumatay ng lao to. And yung kanyang drive nandoon, fine-tuning lang kumbaga. You'll get there. Ayan, so may aawitin si... Ay, isang question na lang. Sige po. Pag sinabi ni Lord na mag-full-time ka, although ngayon, in a sense, full-time ka na, curious lang ako. You're going through this, mag-aasawa ka na, biglang sabihin ni Lord, mag-full-time ka. Hypothetical question lang. Opo. Kasi, wala na si Lord po. Okay. So, Brother Ernie, kami na lang mag-uusap ni Lord. Huwag mo nang pakialaman. Bigla ko lang na-curious lang. Well, these things happen, mabuti na i-post ko sa'yo para pag nangyari, ito na nga nangyari. Anyway, what's the song you're going to sing? Yung kakantayin ko po, ano na nga ba yan? sa bawat sandali, tapos kasama po yung Oyawe. Kasi ayun yung basta pag may mga problema, kahit nung college pa po, ayun yung gusto ko lang kantahin. Parang kumakanta na lang ako kay Lord. Worship ko na lang po. Kinakanta ko na lang po kay Lord. Go and worship God. Sabayin niyo lang po. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. O Yahweh, aking lakas. O Yahweh, aking
That is worship. Salamat, Brother SJ. Final word, Ecclesiastes. God works everything beautiful in His own time. God has His timing. God has His purpose for every situation. God is in full control. Fear gets in the way. The self sometimes, many times gets in the way. But the grace and mercy of God is always there, pouring out from heaven to everyone who listens and who hears. And in due time, isa lang masasabi natin, kagaya ng kanyang kanta, pagsamba, papuri, at pasalamat sa isang Diyos na tapat, makapangyarihan, at dakila sa lahat ng kanyang gawa. We end our series this morning, and we hope that you have been blessed. Brother SJ, thank you so much, and Pastor Simple. And again, we'll see you next Saturday for another episode of Awit ng Pag-ibig. Magandang umaga, God bless, and bye-bye. 2 Timothy